magandang umaga sa ating Panginoon. Amen. Sa mga sumusubaybay, welcome sa gawain na ito. At ito, Brady, ilista mo na yung mong background. Okay, so salamat sa Panginoon sapagkat ang Diyos ay laging kasama natin. Alam natin na kailanman din niya tayo pababayaan. Amen po? So ito yung taon na kung saan mas pagpurusayan pa natin yung ating mga ginagawa sa ating Diyos. Okay? So pagka tayo lahat ay naririto, pag-aaralan natin ngayon is doing a new thing. Okay, so kinakailangan natin ay gumawa ng bagong bagay. Okay, ang lahat ay ating pong inaanyayahan na magpagbukas po sa akin sa aklat ng Unang Korinto, chapter 6, 18 to 20. Okay, 7 things that must be surrendered to God. So to surrender oneself to fulfill the will of God. So kinakailangan na tayo ay mayroong isinusuko sa ating Panginoon. Sapagkat sa oras na wala tayong isusuko sa Kanya, ano yung magaganap na pagbabago? So ano yung ini-expect natin mabago sa buhay natin kung hindi naman natin ibibigay sa Diyos yung ating sarili? Okay? So we need to surrender our life to the Lord. So let us open your Bible, the book of 1 Corinthians chapter 6, 18 to 20, and then we will read all together. Okay, say amen kung kayo po ay naririyan na. Kung mayroon po kayong Biblia dyan sa upuan, ay pwede po kayong kumuha at basahin na lang po. If wala naman, mayroon po tayo sa screen na nakalagay po dyan. Okay po? So, doing a new thing. So, ito po yung pahayag ni Paul sa aklat na ito. Sa 1 Corinthians chapter 6, 18 to 20. Okay, then, flee from sexual immorality. Every sin a person can commit is outside the body, but the person who is immoral sins against his own body. Do you not know that your body is a sanctuary of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God? You are not your own. Verse 20, for you were bought at a price, therefore glorify God in your body. So let us pray. Panginoon, kami po, Diyos, ay naririto at nagpapasalamat sa masalita, o Diyos, nagpapasalamat ito, Diyos, kami sa taong ito, Panginoon, sapagkat binibigyan niyo kami, Diyos, ng kaalaman. Kung paano niyo kami binigyan ng kaalaman noong nakaraang taon, ngayon ay patuloy niyo kami binibigyan. Hindi lang kaalaman, Panginoon, kundi ang iyong patuloy na pamahal sa amin na kailanman di nagmamaliw at di nagbabago sa buhay namin, Panginoon. Maraming pong salamat. And Lord Jesus, we honor your name and we exalt your name, Panginoon, sa oras na ito. Lord God, to open our heart and mind, O God, para, O Diyos, maintindihan, maunawaan po namin ang kahulugan ng buhay na ito, Panginoon. Maraming pong salamat at pagpalain niyo kami sa lahat ito. Sa tayong pangalan ni Jesus, ang lahat, ang sabi ng okay po. Tayo po ay magkakaupo na. Okay, dito sa aklat ni Paul ay marami po siya ditong tinalakay. Yung isa din po sa kanya nalakay na sa ngayon is paano ba tayo makakagawa ng bagay sa harapan ng Diyos? Tama po? Dahil magandang pag-usapan dahil natin nababagin sa buhay natin, ano ba yung resolution ko? Ano ba yung dapat kong baguhin sa aking buhay? Okay? So, maliban po nung mga nakaraang Sunday, nakaraan, ay ito yung pangalawa nating Sunday ngayon na dapat po natin bigyan ng pagkakataon. Na noon ang kinakailangan ay ma-discover po natin ano ba yung mga biyaya at papabago na ibibigay sa atin ng Panginoon. And now, kinakailangan natin is that must be surrendered to God. So, kinakailangan natin, ano ba yung mga bagay na dapat kong isuko sa Panginoon? Tama po ba? So, ano bang ibig sabihin ng pagsuko? Di ba? Yung pagsuko ay katulad po sa isang labanan. Di ba? So, kung mga nakaraang araw, may barilan po sa Mindoro. Ano po? So, imbis na dapat sumuko, sila ay nagibarilan. Kaya nauwi po,
nagkakaroon ng patayan, nagdanak ng dugo. Tama po ba? Okay. Dito po sa aking binabanggit sa inyo, hindi para magdanak ng dugo. Okay? So, ang akin lang kinaklarify po dito mga kapatid, at least alam po natin yung ibig sabihin ng pagsuko. Alam natin paano tayo dapat mag-surrender. Di ba? So, itong binabanggit ko po sa inyo yung nangyari po yun, dapat piliin sana yung pagsuko. Pero mas pinili nila ang magpaglaban. So, sa madaling salita kapatid, yung tinutukoy po dito ni Paul, na kanyang pinapahayag po dito, na para sa ating pagbabago o kapakanan ng ating buhay, kinakailangan natin na mayroon tayong pagsuko. Tama po? Kinakailangan natin na isuko yung buhay natin sa ating Panginoon. Dito sa ating binasa, sabi niya, huwag kayong makikiabig sa alinmang ibang kasalanan na ginagawa ng tao. Iba ang napipinsala, ngunit sa pagkikiapid, ang sariling katawan ang kanyang pinipinsala. Ang pagkikiapid ay po yung kanyang nagagawa sa buhay ng isang tao. Sapagkat ang pinipinsala niya ang kanyang sarili, yung kanyang katawan. Tama po? And sabi dito na hindi na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos. Ang katawan ay hindi talaga sa inyo. Words na ito, mga kapatid, na sabi dito, hindi nyo ba alam na kayo ay templo sanctuary? Sabi doon na nakalagay sa binasa natin. Na itong katawan po natin, yung pakikiapid na binanggit po doon, ang katawan po natin ay hindi na dapat siyang nakikiapid. Ibig sabihin, ikaw ngayon ay anak ng Diyos, hindi pa kinakailangan nagkikipamatok sa iba, doon sa mundo kung ano yung ginagawa. Sapagkat ang tawag ay pakikiapid samantalang ikaw ay naglilingkod sa Diyos o sa Panginoon. Tama, kung maglilingkod ka sa Panginoon. Tama po? Pero kung ikaw ay naglilingkod sa sanlibutan, kaya sabi dito, pinipinsala mo ang sarili mo. Nakikiapid. Iliteral po natin sa isang tao. Di ba? Hindi po talaga bagay at hindi maganda na isang tao ay nakikiapid. Adultery. Di ba? So, lahat tayo dito, lagi nyo ito tandaan mga kapatid, ang katawan natin ay hindi talaga atin. Pinananahanan ito ng banal na Espiritu. Kaya hindi ka dapat nakikiapid. Hindi ka po nakikipamatok, hindi ka gumagawa kung ano yung ginagawa po ng sanlibutan. Tama po? And sabi ito sa verse 20, binili niya kayo sa malaga, kaya gamitin ninyo ang inyong kapaparangalan ang Diyos. Di ba? Hindi mo kailangan gumawa ng masama na hindi naman nakapagbibigay ng karangalan sa Panginoon. Sabi niya, gamitin yung ating katawan para mabigyan ng karangalan yung ating Diyos. Kaya salamat sa Panginoon sa nagpapagay sa ating lahat dito at tayong lahat na nagsasama sa Panginoon. Nahaw tayo na mabigyan ng karangalan ang ating Panginoon. So, sabi nito sa talata na babasahin, sabi niya, Paul stated the Bible that believers are called to surrender their entire being. Kinakailangan po tayo, sabi po, pag-surrender ay yung pagsuko ng ating buong pagkatao. Diba? Yung buo. Kailangan ibigay mo sa Diyos yung buhay mo. Tama po? Hindi ka dapat hindi dapat siya baksan-libutan. Dapat gumagawa tayo ng paraan yung nakapagbibigay ng karangalan sa ating Panginoon. Huwag po natin bipisalain yung katawan natin sa pagkikapit sa paggawa ng iba't ibang mga bagay sa sanlibutan. Tama po? And then sabi dito mga kapatid, including their will, control, worries, plans, and sinful nature to God. And then, sabi dito mga kapatid sa susunod na talata, this is a daily act of obedience and trust, rooted in understanding that God's ways are higher and His plans are for our good. Tama po ba? Kaya dito sa talatang ito ay napakahalaga na ating tingnan yung ating pagsuko sa ating Panginoon. Unang tanong, sino po
niyo na ba ang buhay niyo sa Diyos? Kapag sinuko niyo po yung buhay sa Diyos, hindi ka na po nagkukontrol, kundi ang Panginoon. Di ba? Itong sarili natin, pag sinuko po natin yun, ang nagkukontrol na sa iyo ay ang Diyos. Pero kung ikaw yung nagkukontrol, mahirap po yun. Tama? And then sabi dito, ulitin ko na sinabi ni Pablo sa Biblia na ang mga mananampalataya ay tinawag na isuko ang kanilang buong pagkatao. Kabilang ang kanilang kalooban. Ano ba yung kalooban natin? Diba? Madalas, ang nasusunod lagi yung gusto natin. Yung wants natin. Yung kalooban natin. Kabilang ang kanilang kalooban yung control. Diba? So, minsan tayo ayaw natin magpakontrol. Hindi ka talaga hindi mo maisusugol yung buhay mo kung ikaw talaga yung nagkukontrol ng buhay mo. But if you are willing to surrender your life, tatanggalin mo yung control mo sa sarili mo. Willing ka, kontrolin ka na. Diba? Ganun po yung kasimple mga kapatid. Pag magsuko ka ng buhay mo, ang magkukontrol lang sa'yo ngayon ay ang Panginoon. Ang magdadrive ng buhay mo ay ang Panginoon. Hindi kayo magdadrive. Malimit ang lahat ng tao na hindi nagsusurrender. O siya yung nag-drive ng kanyang buhay, malimit po nagkakamali at nagkasala. Yun yung malimit na nangyayari sa tao. Subalit, kung ang Panginoon ay ibinigay yung buhay mo sa kanya at handa ka sa buhay mo na siya na yung mag-drive sa iyo, siya na yung mag-control sa iyo, mas magandang bagay po yun. Tama po? And then sabi dito mga kapatid, na alalahanin o mga alalahanin, plano at makasalanang kalikasan sa Diyos. Ito ay isang araw-araw na pagkilos ng pagsunod at pagtitiwala na nakaugat sa pagkaunawa ng mga paraan ng Diyos ay may mataas at ang kanyang mga plano ay para sa ating kabubuti. Hindi kailanman ang plano para sa ikasasama ng tao. Ang tao lang yung nag-iisip ng kanyang ikasasama. So si Paul, yung kanyang isinulat, ang kanyang ipinahayag dito, na ano man yung mga alalahanin natin, ano man yung plano natin, kailangan mong isurrender sa Panginoon. Lagi niyo tandaan, kapag ang tao ay magplano, pamplanuhin po natin yun. Pero isipin niyo lagi, hindi kailanman tayo ang magpapatupad nun. Ang magpapangyari po nun walang iba kundi ang Panginoon. Sinabi ng Biblia, kung ito ay lulubin ng Diyos. Kung buhay pa ako sa panahon na yon, gagawin. Pero kung wala tayong magagawa. Di ba? Sumisan tayo ay nahilig tayo magplano. Pero dapat po natin isama ang Panginoon sa pagpaplano natin kung talagang sinurrender natin yung buhay natin sa Diyos. Hindi pwedeng hiwalay siya sa atin. Tama po? Magkakaroon ng problema yung tao. Kapag sa bawat ginagawa natin, sa lahat ng ginagawa natin, di natin siya sinasama. Kapatid at kaibigan, may malaking problema tayo. Di ba? Huwag natin isuong yung sarili natin na ikapapahamak na natin. Kasi ang Panginoon ay narilihan na dapat natin sinasagunin o dapat natin ibinibigay lahat ng mga buhay. At ang ating sarili, yung kabuuan ng ating buhay, ito binabagit dito yung ating will, yung control, yung worries, plans, and sinful nature. Di ba? Kinailangan po natin yun. You know? So, kailangan sa buhay natin hanggang hindi po siya binibigay, walang mangyayaring pagbabago sa buhay natin. Hindi mo kayang maguhin yung buhay mo. Ang Diyos lang ang kayang magbago sa iyo. Tama po? Yun yung pahayag ko. Okay? So, apat na bagay na ating pag-usapan sa talatang ito, mga kapatid. Why should we surrender ourselves to God? So, sinabi ko na sa inyo, ano yung dapat surrender natin? Yung sarili natin. Yung lahat ng bagay na kung anong mayroon tayo dapat surrender yun. So, why should we surrender ourselves to God? Bakit dapat natin isuko ang ating sarili sa Diyos? Makahulugan ba yun? Mayroon ba tayo mag-on? Lagi natin tandaan, ang ating buhay,
ito natin babagantin ay ito. Itong sarili natin. Ito. Diyos. Hawakan natin ito ng maayos. Lagi natin babalikan. Kung ito ay pinagkatiwala sa atin, mayroong ang Panginoon. Ipinagkatiwala sa inyo ngayon, Diyos. Pero paano ba natin ito paano tayo gumagawa? Paano po natin pinaplano yung lahat ng bagay sa buhay natin? Kasi kung ito ay pinagkatiwala sa atin, yung words na pinagkatiwala, mayroong may-ari niyan. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Tama po? So dahil ito ay pinagkatiwala, ay kinakailangan maayos natin ito na ginagawa. Katunayan, Pastor, paano po ito na maging may-ari ang Panginoon? In verse 19, hindi nyo ba alam na ang iyong katawan ay templo ng Diyos? Verse 20, binili kayo ng malaking halaga. So sino may-ari? Narito tayo ngayon, nasa sa atin, kung tayo ay mabuting katiwala o hindi mabuting katiwala. Bayan dito sa Biblia, may tusong katiwala at mayroong mabuting katiwala. Ang katawan ay dapat pinangangalagaan. Of course, physically, dahil wala ang pagkakas, dapat pinasakin yun. Dapat lagi natin yung so, pinagkikinan naman din natin yung katawan na nagtatrabaho tayo para kumain. Dahil pinagkatiwala siya ng Panginoon niya. Di ba? Napapagod yung katawan, hindi na kailangan pangalagaan mo, kailangan siya magpahinga. So, hindi lang pinag-uusapan natin dito ngayon. Pinag-uusapan naman din natin yung spiritual. Kung ito'y pinapakain at napapagod, yung spiritual natin, kinagalaan ng Diyos, kumakain. Sapagkat ito nga ay pag-aari na Panginoon. Tama po ba? Susumunod yung salita mga kapatid, hindi talaga yung tunay na may-ari tayo nito. Kundi tayo ay pinagkatiwalaan ng Panginoon ng toldan ito. Itong toldan na binabanggit. Okay? Dahil naririto, nananahan yung banal na Espiritu. Okay, number 1. So sabi dyan, why should we surrender ourselves to God? Number 1, surrendering oneself to God means of abstaining from carnal activities. Sabi niyan, ang pagsuko ng sarili sa Diyos ay nangangahulugan ng pag-iwas sa mga gawaing makalaman. Ayan. Yung makalaman, yung binagay natin kaninang pagkikiapi, na dapat ito ay para sa Panginoon natin ginagamit sapagkat ito ay pinagkatiwala sa atin. Dapat umiiwas ito doon sa karnalidad. Yung karnal, yung karne, yung laman, ito yung laman. Ito yung naman ito mga kapatid. Yung karnal, karni po yun, karnal, ito po siya. Ang activity, gawain ng mga laman. Diba? Ano ba yung gawain ng mga laman natin? Bilang tao dito sa mundo na ito at pinagkatiwala ito sa atin ng Panginoon, ano ba yung mga ginagawa natin? Diba? Sa kagawa na ito, dahil naman ito po ay panghanap ng mundo. Dahil na-design po siya sa mundo. Bilang langit. Ito, luha. Kasi tayo naglalagay sa lupa. O, di ba? So, nakasin yung katawan natin kung ano ang mayroon yung mundo na ito. Kaya sabi dito, dapat may iwasan po natin yung kanta natin. Yung makalaman kung saan nakikiapit tayo at napapalayo doon sa Panginoon. Dahil sa kagawa ng laman natin, sabi natin na kaya isurrender natin ng buo sa Panginoon yung ating mga sarili. Yung plan, yung controls, yung worries, lahat ng kung anong dapat natin dapat natin suko yun. Okay? So kaya nga, sa sinasabi ang
Hindi. Huwag pahalagan natin. Alangan. Di ba? Ngayon, alam mo mga kapatid, ibigay sa pahalaga natin. Puso ninyo ka. Sa pagkakasa kayo, puso at katawan. Katawan natin, pag po tayo ng pahalaga, puso siyang bawin. Madali po siyang mawala. Madali po siyang mago. Pwede na imitay, mawala siya. Ang katawan, sa pagkakatawan ang ginagawa natin, pinapakain, tama, dinadaan natin. So, balik huwag natin siyang aabusuhin dahil lamang sa ating mga kagunan. Sa oras na sakit po tayo, dinadaan panglampay siya. Lahat ng pinagpaguran
So, hindi natin ito pag-aari. Ito talaga sa Panginoon. So, kinakailangan natin ito ngayon na ayusin. Kapag ikaw ay may hiniram bagay, Brother Lodi, kapag may hiniram ka ng isang bagay, ibabalik mo siya ng maayos. Kung paano mo siya hiniram, dapat ibabalik mo siya. Tama po ba? Simple na ito sa inyo yung nangingiram pa, tapos pag balik doon sa may-ari, kulang-kulang. Sino yung mahilig maghiram ng gano'n? Ano ang reaksyon ng hiniraman ninyo? Liban doon sa mayroon siyang babala, mayroon ba siyang ibang reaksyon? Ano muna yung reaksyon? Reaksyon muna tayo bago doon sa babala. Anong reaksyon agad? Anong reaksyon agad? Ano ba yan? Ba't hindi mo yung ganyan na? O, reaksyon agad? Ginawa mo? Bago tayo pumunta sa babala. Kasi sa oras na hinihiram natin, hindi siya maayos. Huwag ka nang magtaka kung naangkat ng iyong hiniraman. Kasi hindi siya yung kasalanan. Ikaw ang may kasalanan. Minsan kita ba yung mag-receive, tayo ba yung mag-receive ng hirap ng atin. Di ba? Ito mga kapatid yung tinutukoy natin ngayon. Di ba? Ang katawan natin, hindi talaga atin. Ito ay hirap natin sa Panginoon. Ibalik mo yung katawan mo sa Panginoon na maayos. Parang ka mga kapatid, pero yung hito sa gamit ng katawan natin. Hindi gusto at hindi na naisin ng Panginoon ng katawan natin ay sira-sira na ibalik natin sa Kanya. Tama po? Gusto ng Panginoon yung katawan natin kung bakit makiwa ng Panginoon, dapat i-ayos natin kawan natin. Na ibabalik natin yun na siya lang binibigyan ng karangalan. Tama po ba? Hindi isisira na bibigyan natin sa Panginoon, sira-sira na tayo. Sira-sira na binigay sa pinera. Kasi masabi po dito, sa verse 12, ano ba ito? 19. Saan natin yung verse 19 mga kapatid? Pakilagay. Sa 1 Corinthians po kasi pinag-aralan po natin, chapter 6, 18 to 20. Puti na dami yan, do you not know that your body Holy Spirit. And you sabi niya, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay ang Espiritu Santo kahit nababoy natin yung natin. Sabi ko kayo na, halimbawa, beerhouse ka. Mag-beerhouse ka. Ano sa inyo yung nasa talaga yung nanag-beerhouse sa matapos beerhouse ka? Ano ba karamihan tayo ng gano'n? Yung katawan mo, masarap sa kasalan. Pero yung espiritu mo na nagbubuo sa iyo mo. Di ba?
Sabi ko kanina kasi, ay mali tayo gumaya. Pero po, sa bayan binawin. Tama? Pero, all na demokrasya po ito, magpong limitasyon yung ating freedom, ating freedom. Yan po ba? Isang kasi bibigay siya ng kapamanan. Sa sobrang ng kalayaan, napupunta sa mata. Diba? Halimbawa, sabi ko rin kanina, wala namang problema, wala namang problema yung makisama. Diba? Ang makisama yung problema. Oh, brother Day, kailan ka namatay? Shit mo na! Dahil magkikisama ka, para sabihin, okay ka pa sa kanila, siya po ng isa. Diba? Eh, kilala ka sa lugar eh, diba? Lakad ka naman makalipas ng ay, oh! Kailan mo din! Ah, kanina lang. Siya po na! Siya ka naman. Kasi may okasyon eh, kayo umuwi ka, di ba? Siya! Lakad ka na naman ulit. Siyempre, kilala eh. Pati ng ibang bahay, oh, Rene, ano? Pumuti ka! Ano nangyayari? Dahil magkisama ka, shit ka naman, tatlong Rene. Yung nagiinom man or baka tig-iisa lang din, mga ikaw, sobra isa na ubus mo, hanggang makarating ng bahay, sino yung lasing? Sino yung lasing? Hindi ikaw. Pag ganun po yung tinor ng buhay natin, na lagi lang tayo sa pagkisama, walang mangyayari sa buhay natin. Walang mababago. Ano po? Walang mababago. Pag lagi gano'n, hindi nakisama lang ako pastor eh. Ay sige, habang buhay yung pagkikisama mo, di mo alam, mapapahamak na ang sarili mo. Diba? So kailangan mo talaga isuko ang buhay. Di ba? So, wala masama doon na magamitin yung kalayaan. Pero isipin mo kung yun ay makakatulong o hindi. Di ba? Okay, dito mga kapatid sa binabanggit natin, sabi diyan, itong ating katawan ay templo ng Diyos. Binabanggit ko yun. Ano ang pagkaramdam? Ano ang pagkaramdam? O wala lang tayong pagkaramdam. Dahil tawag ng ating laman, kaya ginagawa lang natin. Alam ko, ang sumuko sa Panginoon, ang buhay, nararamdaman niyo. Yung budhi, yung conscience na mayroon tayo, yan po yung nag-aalbuto sa katawan natin. Na nasabi, huwag ka na uminom, huwag mo na gawin mo. Pero ayaw natin pakinggan, nadadaiglan siya ng ating laman. Pero yun nga yung sinasabi ko sa inyo, pag ginawa niyo yun, ano sa palagay niyo yung pakiramdam ng Espiritu Santo sa loob ng ating katawan? Nagulong kayo, ginagawa. Ito, our body is a temple of God. Sa 1 Corinthians chapter 3, 16 to 17. Huwag na tayong lalayo, dito na lang. Sabi diyan, don't you know that you are God's sanctuary and that the Spirit of God lives in you? 17. If anyone who wins, di ba? God's sanctuary, ang sino man, mayroon na po ito kasamang babala, binanggit ko po sa inyo kanya, ang sino man magwawasak, hindi ito pangalang sisirain. Sabi niya, God will ruin him. For God's sanctuary is holy and that is what you want. Di ba? Ayusin natin, alagaan natin ito sa mga bata na natin ito. Huwag kayong puyat na puyat kung gusto nyo mapabuhay. Kung gusto nyo maglingkod sa Panginoon, huwag sirain yung katawan. Yung mga tutok sa cellphone, di ba? Di na makatulog ng maayos, nagagaling pa sa nanay kung kinukuha yung cellphone. Di ba? May nagre-react daw siya ron, pero yun talaga yung ginagawa niya. Yun talaga yung ginagawa niya nun. Galing, di ba? Pag pinapatulog, ayaw. Ito, lang sabi namin, pag makarabay ko, tulog na, night tulog na, tulog na. Kasi maaga pa kami gigising.
parang manok na lang. 4 na oras, 5 oras. Ano pa mangyayari sa immune system ninyo yan? May kalaban na mailalaban pa kaya? Kaya ngayon, buhay ng tao may sin. Di ba? Sabi dito po sa aklat na ito, sabi niya, parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya. Parurusahan niya. Alagaan natin. Di ba? Kaya, sabi ko sa inyo, isuko natin yung buhay natin sa Kanya. Pag sinuko natin yun, doon natin matututunan. Ay, mali pala yung mga ginagawa ko yung panahon. Di ba? Lahat ng ginagawa natin, panira sa katawan. Sa panahon natin ngayon, mga panira sa katawan. Yung mga anak ninyo tandaan. Ngayon, may nagsisikpong 2 years old, 3 years old, up, patas. Alam niyo po ba kung ano yung napupulot nila doon na mga kanila nakikita doon sa screen? Magtaka kayo kung bakit ugali niya dahil yung pinahayaan po ninyo sila palaro ng simpo na bata pa. Huwag niyong pagtaka kung may sinasabi po sila ng mga hindi magaganda dahil pinayaan po ninyong palaruin na hindi pa naman talaga, hindi pa nila nakawa pero binigyan niyo na lang. Pag hindi niyo mababantayan yung inyong mga kapatid, problema niyo po yung paglaki. Yung cellphone na yan, andun yung pornography, yung mumura, lahat na laro nakasaksak po dyan sa cellphone. Kaya makita niyo yung mga bata. Ang bata-bata, ang gagaling na kagad. Ay, crush ko siya, asawahin ko siya. Nag-iisip na kung ano bata pa, kung ano yung iniisip. Sige nga, sabihin niyo sa akin ngayon mali ako. Di ba? Pag di niyo po yung mabantayan, sabihin ko sa inyo, mamaya yan, nagiging hysterical na yung anong ginagawa na, ano yung anak, bakit nagsasalita siya? May problema niyo yun. Di ba? Bakit wala naman kasama yung aking anak sa kwarto na gano'n? Alam mo, kamali mo sa mga espiritu. Hindi ba sa mga espiritu ang kausap ko? Di ba? Puro sa sila sa magandang pa nangyari. Tingnan kawan ng paglalaan. Tingnan kawan. Lagi na yung kwento niya, Facebook. Ano na yung TikTok. Lahat gano'n. Anday, sabi ko sa balikan ko akin yung kanina, yung mga panong, yun yung i-offer ng worldly activities kuha din tayo, nakuha pati mga anak natin. Hindi biro mga kapatid bantayan yung anak ninyo doon sa mga sipon mo. Yung mga kanila, mga violente, yung mga pinapanood. Kaya makita ninyo, pati kapatid niya, sinasapok niya na Liban doon, alam nyo? Pati nanay niya, tinitira niya na rin O yung tatay niya, baka lang yung salita Kasi yung mga napapanood nila, mga violent po yun, mga violence po yung naano po dyan sa Facebook. Hindi ko may namasama yun. May tama kasi paggamit ng cellphone Pero pag ganun po yung hinayaan yung mga anak, problema talaga natin pagdating ng araw. Ano yung mangyayari? Masisira yung kanilang katawan, masisira yung kanyang buhay. Alam mo kung hanggang saan yung apektado? Pati sa loob ng simbahan may nagsisilpong. Buti wala nagsisilpo dito ngayon. Wala naman Hindi tayo apektado Pero sa ibang simbahan na yung mapansin ako, video-video pa yan. Hindi siya makapagsimba na hindi nagbibidyo. Di ba? May mga simbahan ko sa inyo, sa COP, sa Cathedral of Praise. Pag pumunta po kayo doon, mahigpit na pinagbabawal yung cellphone. Kasi, dapat na kayo ay nakakonsentrate sa pakikinig. Ang cellphone ba yung text, may tawag, hindi nyo ba alam nakakasira kayo sa mga dinadaanan? Mag-excuse ka pa, ibig na nakikinig yung iyong dinaanan, nawawala na tuloy yung konsentrasyon. Kasi puro naman sa cellphone ko. Yung time na dapat para sa Panginoon, dapat yun para sa Panginoon. Tama po? Balikan ko ito na ating huwag po natin sisirain yung ating mga katawan. Marami po pwedeng masira po yung katawan natin. Napakarami sa mga bata lang po yung nababanggit ko, pero ingatan po natin ito sa pagkain ito ating pag-aari. Pag-aari ito ng Panginoon, kinakailangan. Gamitin natin ito para maparangalan ng ating Panginoon.
Amen? Pangatlo, mga kapatid. Pangatlo. Sabi dito sa pangatlo, surrendering oneself to God is expressions of gratitude and giving honor. Di ba? So, sana ganun tayo. In verse 20, sabi po dito sa ating pinanggit kanina, sa 6:20, sabi ng Panginoon na binili kayo ng malaking halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan. Saan po? Sa pagpapasalamat o pagpaparangal sa ating Diyos. Itong katawan natin, binigyan tayo ng Panginoon ng how many days? 6 days na wino-work po natin yon doon sa needs natin. So yung ikapito is para sa Panginoon. Sabi doon, huwag niyong kaliligtaan ang araw ng pamamahinga. Ano ang translation ng Pilipino? Pamamahinga, hindi magsisimba sapagkat siya ay magpapahinga. Ang pagpapahinga, Sabbath day, you and God, yun yung tinutukoy niya doon. Baligtad yung pakikinig eh. Huwag daw kaliligtaan yung araw ng pamahinga. Araw pa lang yan ang pamahinga. Pahinga mo na yan tayo. Pupunta tayo sa ganito kasi yung pinabanggit ko doon, pumunta ka doon sa Panginoon sa simbahan. Makinig. Iba yung pagka-interpret eh. Di ba? Buksan niyo po yung chapter 10, 24-25 ng Hebrew. Huwag niyong kaliligtaan ang pagdalo. Ayan, di ba? Huwag kaliligtaan. Yung binanggit ko mula sa araw ng Sabat, Exodus 20. Yun sa kautosan sa utos ni Moses. Sabi, huwag niyong kaliligtaan ang araw ng Sabat. But dito sa Hebrew chapter 10, 24-25, sabi ko, huwag kaliligtaan dyan. Sabi ko, ang pagdalo sa pagtitipon upang tayo ay magpalakasan. Yung tinutukoy niya doon ay hindi na po yun doon, kundi yung sa ating palakasan sa spiritual, na sa ating Panginoon. Iba naman yung trabaho natin tukoy po doon sa po natin. But the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. You must not do any. Basahin niyo po, sabay-sabay nga po tayo, kapatid. Tingnan niyo po yung words. Tingnan niyo kung sino nagbabiolate niyan. 1, 2, 3, go. But the seventh day is Sabbath to the Lord your God. You must not do any work. You, your son or daughter, your male or female slave, your livestock, or the foreigner who is within your gates. Anong ginagawa po ng tao ngayon? Diba? Alin ka kapag napasagsalin ko eh. Di ba, Brother Ray, lalo sa mga tindahan? Ano sinasabi? Ay, magbabayad ngayon, linggo, absent ko na. Kasi magbabayad eh. Ikaw lumipas yung magbabayad. Doon naman sa Hebrew, sabi dyan sa chapter 10, 24-25. Basahin natin, hindi ko yun dito kasi nakasulat. Kaya basahin natin, Hebrews chapter 10, 24-25. Not staying away from our meetings. As some habitually do, but encouraging each other and all the more as you see the day drawing near. Okay? So, sabi po dyan, huwag kaliligtaan. Huwag natin kaligtaan ang pagtitipon. Yung 24. Yung 24 pa niya, may 24 po siya. And let us become above one another in all the love. So, 25 yun na po yung pumasok. Di ba? Yung sabi doon, ay huwag natin kaligtaan ang sa araw ng pagtitipon. Sana, lahat ng Kristiyano, huwag po natin violate. Alam niyo po, malaking bagay po kasi yung pumunta ka sa Panginoon. Kasi yung dinaan mo 6 na araw, marami po yung mga ginawa tayo, marahil pagod ka, gusto mo magpahinga, doon ka na sa Panginoon. Hindi ka doon pumunta kung saan parang hindi po. Ang layunin ng Diyos, binigyan kita ng work na ganyan, 6 days, kinakailangan, pumunta ka naman, yung trabaho mo sa akin. Anong trabaho natin sa Panginoon? Is to worship. Di ba? Yun yung trabaho ng katawan eh. Kasi kung pinabayaan po natin ito, hindi na natin po ilalagay doon sa tamang konteksto ng ating buhay.
Ikaw yung pa rin may control, your plan, or your plan. Ikaw pa rin. Diba? Sabi natin kanina, kailangan to submit. Kailangan natin ito i-surrender sa ating Panginoon. Kung gusto natin mayroon ka ba? Panghuli. Panghuli mga kapatid, sabi po riyan, surrendering ourselves to God is the willingness to use oneself only for God. Okay? So dahil pinili niya ito, tinubos niya ito, pag-aari niya ito, gamitin po natin ito sa serbisyo. Di ba? Sabi niya, na ang pagsuko ng sarili sa Diyos ay ang kagustuhan gamitin ng sarili para lang sa Diyos. Hindi lamang doon ang magawain. Subukan din. Makukuha niyo yung kapahingahan. Yung hinihingi niyo yung kapahingahan natin lahat, masusubukan lamang natin yun sa ating Panginoon. Di ba? Ang gamitin ka ng Panginoon, malaking bagay yun. Pagkakataon niya para gamitin ka. Kaya pag tayo ay nabibigyan ng pagkakataon na gamitin tayo, dapat natin yung sinisihan. Dapat natin yung pinagyayaman. Sapagkat binigyan ka ng pagkakataon na ikaw ay maglingkod. Maraming nag-aasang ngayon na maglingkod, mag-aabit sa unahan. Pero nabibigyan, pasalamat ka, nabibigyan ka. Pero ang aking lang hamon, yung challenge, pagyamanin, sinubin. Dahil pinagkatiwala niya sa doon tayo ngayon. Pero hindi pa ninyo yung gagawin. Kanina ko, pagsisiyan natin ulit. Diba? Kaya lahat ang binibigay sa atin, if you are willing na bigyan ka ng pagkakataon, na Diyos na gawin ka talaga, gamitin mo, gawin habang pero pagdating ng mga parang nagkakaroon, parang tumatagal na, nagbabago na eh. Hindi na sumusunod. Kaya nagkakaroon po na daily. Diba? Nagkakaroon ng disciplinary action. Kasi nababago. Kaya mga panahon yung mga leader ng Israel, lahat mga namumuno sa una, ang ganda eh. Ang ganda pumili yung mga gawa. Pero hindi na nagustuhan ng Panginoon. Kasi nagbabago siya. Kaya ito ang habang may pagkakataong ginagamit, gamitin yung pagkikihan. Huwag kayong gagawa ng isang bagay na alam ninyo ikaluluko kasi hindi talaga siya maganda. Tama po? Dahil ito ay pag-aari ng Diyos. So, manapat lamang na gamitin ang katawan natin para sa Panginoon. Di ba? So, gamitin natin maayos, gamitin natin mahusay, gamitin natin na kapitan, gamitin natin siya na talagang gusto magpagamit na mayroong malasakit. Nagmamalasakit sa grupo. Sa ginagawa, sa gawain sa Panginoon. Ipagkita yung pagmamalasakit, hindi yung pagmamalasakit na walang kalagi. Na walang, hindi yung tawag ng pagmamalasakit, pupunta ka once dahil ikaw ay kailangan, then after wala, hindi yung angkop na malasakit na words. Ang pagmamalasakit, sa gamitin ka o sa hindi, tinitingnan kung malasakit pa sa iyong ginagawa. Diba? So, ito mga kapatid, talata na ito, use yourself as an instrument of righteousness. Gamitin natin yung sarili natin sa katuwiran. Why mga kapatid? Dati, tayo ay kinasangkapan ng kasalanan, ng kasamaan. Ngayon, dahil sinusa Panginoon yung sarili mo, kasangkapanin ka ng Panginoon sa katuwiran. Basahin po natin Roma chapter 6. Sabi niya sa Roma chapter 6, puntahan po ninyo yan. Ang ganda words po ito mga kapatid. Tingnan niyo po ito. Lahat naman sa Biblia, maganda naman talaga yung salita ng Panginoon. Okay? So, sabi niya sa Roma chapter 6, 13, and do not over any parts of it to sin as weapons for unrighteousness. But as those who are alive from the dead, offer yourself to God, and all the parts of yourself to God as weapons for righteousness, as an instrument. Noon, naging kasangkapan ang katawan natin para gumawa ng kasalanan. But today, dahil ikaw ay binako, dahil ikaw ay nagsuot sa Panginoon, ay gamitin mo yung kasangkapan sa katwiran, sa matuwid na pamumuhay. Huwag na natin ito gamitin pa sa mga bagay na makamundong mga gawain. Kundi, alam na natin kung paano natin ginagamit yung katawan
Okay, sabi niya, babasahin niyo po sa Tagalog ha. Sabi niya sa 6:13, huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay at ihandog sa Kanya ang buo ninyong pagkatao bilang kasangkapan ng kabutihan. Tayo ngayon mga kapatid at kaibigan, ang lahat ng sisuko sa Panginoon, kasangkapan tayo ngayon sa kabutihan. Kapag sinukupunan natin yun, kabutihan po ang ating lakad. Hindi po tayo lumalakad sa pagkaalipin ng kasalanan. Tama po? Okay. Sa ating pagtatapos mga kapatid, sabi nito sa aklat ng James chapter 4 verse 7, submit yourself then to God, resist the devil and he will flee from you. Sabi ko niya. So kinakailangan na pasakop sa Diyos, surrender sa Panginoon. Pasakop sa Diyos at sabi diyan ay i-resist, itakwil. Kinakailangan po natin na ang diablo na ito ay dapat po natin layuan. Okay? At pag ang ginawa naman natin, ito ang layo siya. Resist the devil, sabi diyan. Kinakailangan iwasan. Huwag na tayo gagawa ng wrongdoing or evil doers. Ito natin kailangan gawin yon. Kailangan po natin is to submit. Kailangan natin po natin ay pasako sa ating Panginoon. Okay? So, pangalawa, sabi niya sa Jude, submit to God and be at peace with Him. And this was prosperity will come to you. Accept instruction from His mouth and lay up His words in your heart. Ang ganda words mo di ba? So isang magandang na tayo ay nagpapasa. Tandaan niyo yung kasaganaan. Yung biyaya ng Panginoon ay darating sa atin. But, kinakailangan yung instruction, dapat po natin gawin. Dapat po natin sundin sapagkat yun yung napakahalaga. Kung gusto natin ng prosperity, kung gusto po natin ng blessing sa Panginoon, kinakailangan po mga kapatid is submit. Di ba? Kinakailangan natin isubmit sa Diyos yung buhay natin. Ito kapatid kaibigan, sa Panginoon, ang Diyos, kapag sinuko natin ito, magbibigay siya ng maluwalhati kapayapaan sa buhay natin. Mapapangalagaan natin yung sarili natin at maging spiritual ay magiging maganda yung condition niya. Tama? Tingnan niyo mga kapatid, lalo na paglinggo. Dapat yung tao ay dapat nakaprepare tayo. Alam natin linggo yun. Sa paglinggo, dapat ikaw ay hindi natutulog sa bahay. Dapat ikaw ay nakakonsentrate. Ang kakulangan ng pagtulog, ibig dapat nakabigay ka sa Panginoon, pumunta ka lang ba para matulog? May mga nakikita ko, inaantok. Harap-harapan pa yun, ha? Harap-harapan pa yun. Harap-harapan pag inaantok. Dapat ikaw ay nasa tamang kondisyon. Kaya pag ang Panginoon ay nariyan sa iyo, lahat ng kontrol ay nasa Diyos. Diba? Hayaan mo siya mag-control sa iyo. Magandang bagay yan. Diba? Basahin ko sa inyo yung ulit na binanggit ko sa inyo kanina. Sabi doon na sabi niya, Paul stated in the Bible that believers are called to surrender their entire being. Yung buong pagkatao, including their will, control, worries, plans, and sinful nature. Diba? So, kung hayaan natin ang mag-drive sa buhay natin, ipagdadrive tayo ng Panginoon sa ikabubuti natin. Tama? Kasi ang layo niya para sa ikabubuti ng lahat ng tao. Okay, so, pinakahuli, sabi po dito sa pinakahuli, surrendering ourselves to God is unconditional, not optional, and not gradual. Rather, surrender is the totality of our being. Okay, ang pagsuko natin sa ating Panginoon ay kailangan walang kondisyon. Lord, isusuko ko yung sarili ko basta ganito ha. Hindi dapat gano'n. Wala kang kondisyon. Hindi pinili. Di ba? Not optional. Wala ka. Ito lang po, Panginoon, yung isusurrender ko yung paa ko lang. Hindi. Kasi binasa natin kanina, entire being.
Hindi pwede po yung pipili ka lang na isusundin. Para sa Panginoon na pag isuko ko ang buhay ko, dapat ganito yung mangyari sa akin. Kung walang kondisyon. Okay? And then, second is, kinakailangan ay wala ka lang pipiliin na isusunod. Buo talaga siya. And then, yung pangatlo na binabanggit ko dyan, yung sinasabi po nyo yung unti-unti, hindi unti-unti. Kailangan mo talaga ay buo. Hindi gradual. Di ba? Yung pagsusunod ka sa Panginoon, wala kasunduan, wala pong pinipili. Di ba? So, wala po yung gradual. Wala pong ganun. Ang pagsunod natin sa Panginoon, kung gusto mo talaga na baguhin yung buhay mo, yung buo, totality of your being, your heart sa Panginoon. Amen? So, ingatan yung buhay natin sapagkat tayo ay pinagkatiwalaan natin ng Panginoon. Gamitin ito para sa lahat ng Panginoon. Pasalamat tayo, pinagkatiwalaan tayo, pero tinitingnan ngayon ito ng Panginoon kung maayos ba natin na ginagamit. Okay? Huwag po natin ihiwalay ito sa paglilingkod sa Diyos. Huwag lang sa puro ng trabaho. Huwag lang gano'n. Gamitin ito para bigyan ng glory ang ating Panginoon. Mag-glorify po natin siya sapagkat binigyan po niya tayo ng malaking halaga. Tama? Dapat naman sulitin naman natin yung paglilingkod. Ang daming biyaya po sa atin. Kung iisipin lang talaga natin, ang dami talaga. Pero talaga tayo naging may kulang talaga sa Diyos. Napakaraming kulang natin. Nagkakahiyaman talaga. Pero ang Diyos andyan pa rin sa atin, hindi ka pa rin glorify. Amen? God is good? And all the time? Okay, tayo po yung manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito. Lord God, tulungan niyo kami ang Diyos, lalo na sa aming buhay na pagsuko namin sa inyo. Panginoon, mapagpala niyo ang lahat sa aming Diyos. Salamat po. Pinaunawa niyo sa amin ang mga kalatan na ang buhay namin ay templo ito o sanctuary of the Holy Spirit, Panginoon. Nanaway, tulungan niyo kami na ang katawang ito, Diyos, ay kami pa rin magpapakalagaan na physically, spiritually condition, Panginoon, na lagi magbibigay sa iyo, Diyos, at pagpapahalaga sa iyo mga instructions, Panginoon. Pinupuri ka namin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat.